Huwag mong gawin yan. Do this para makapasok ka sa langit. Do that para makapasok ka sa langit. Do this para makapasok ka sa langit. Law yun. Grace is higher than the law. Ibig sabihin, si Jesus ay mas mataas kesa sa mga kautusan. Na mga gawin mo to, gawin mo yan. Tanging si Jesus lang ang biyaya niya para maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Alam nyo, nung mga nakaraang linggo, di ba may news? Ano yung naging news? Nagkaroon ng war. Tama? Buti na lang ceasefire ngayon. Ceasefire meaning, hindi pa yun natatapos. Kumbaga, in-stop lang sandali. Kasi binomba yung nuclear facilities ng Iran. Pero, ayon sa news, nagbabalak uli ang Iran at magugulat daw ang bawat isa. We live in dangerous time, a time which country can be attacked by another country. A time of war. Diba? Sino rito mga natakot? Natakot tumaas ang bilihin. Isa na kami doon, pumila kami sa sa Petron. 5 piso ang tinaas. At syempre, na yon? Dire-diretso na yon, pati yung presyo ng pagkain. Parang naalala ko sa Revelation, may ganon yung sweldo mo kulang pambili ng pagkain. Parating na tayo roon. Pero hindi pa ngayon, birth pains pa lang yan. Ano yung birth pains? Sign pa lang yan ng muling pagbabalik ng Panginoon. Nandito, nagle-labor. Kumbaga sa nanganganak, magle-labor pa lang, masakit. Diba? Pero ito, tatandaan ninyo, bago pumutok yung mga facilities na nilagay nila yan, wala na tayo. Amen? Kinuha na tayo, ni-rapture na tayo ng Panginoon. Amen? Okay. Ito yung time na pwede magkaroon ng epidemic. Buti, hindi natuloy ang monkeypox, pero meron daw na iba. Tama? Noong nakaraan pa, mga ilang taon na, 5 years ago o 6 years, COVID-19. Sabi nga sa Bible din, yung mga ugali ng tao magiging lovers of themselves. Sabi sa 2 Timothy, ito ay mga signs ng ang mundo pabagsak ng pabagsak. Sumasama ugali ng tao, nagiging prideful, self-righteousness, ako ito, akin ito, karapatan ko to, lumalala. Lumalala ng lumalala. Dati natatandaan ko nung maliit ako, mata lang. Alam ko na, nangungusap na ang magulang ko, nangungusap na ang mga bata. Ngayon lumuluwa na. Para nang yoyo yung mata mo, ang bata, ganun pa rin, di ba? Bakit? Kasi pasama nga ng pasama ang mundo. Nawawala ng pasensya ang mga tao. Nakita ko lang kagabi, bumaba yung driver, yung rider, ginanon niya ng ginanon. Mami, bumaba yung rider, hinabol naman yung nagganyan-ganyan, nagdududud. Walang pasensya. Pagalingan. A time of earthquakes. Ang dami ngayon. Nakaraan sa Davao. Ba? Hindi lang dito sa Pilipinas, sunod-sunod na ang mga earthquakes. Pati pagputok ng bulkan, sunod-sunod na rin pati yung Etna. Yung yellow, sa US, hindi naman pumuputok yun palagi, pero ngayon, nagpuputukan na, pati sa Iceland, nagpuputukan na. Sabi yan sa news. At ngayon, yung hindi normal, nagiging normal. Yung hindi tama, dahil marami ang gumagawa, tama na. Nakakalito ang mundo. Pero ito ba ang gusto ng Diyos? Siyempre, hindi. Unfortunately, the world is going to get even darker as the end of the age is approaching. Pero ito ang good news. Ito ang good news. Isaiah chapter 60 verse 2. Darkness as black as night shall cover all the peoples of the earth. Ito, basahin natin. But the glory of the Lord will shine from you. Amen?
pasama ng pasama ang mundo. Pero dahil nasa iyo si Kristo, magliliwanag ka. Magliliwanag ka sa lahat ng ginagawa mo, magliliwanag ka sa lahat ng sinasabi mo, magliliwanag ka, kakaiba ka. Bakit? Dahil nasa iyo si Kristo. Amen? So sabi nga dyan, even the world is getting darker and darker. We believers, nagiging brighter and brighter. Amen. The world will see you walking in the fullness of the Lord's blessing and favor. At magtataga sila, bakit kaya ito hindi natatakot? Samantalang ang mundo, ang gulo na, nagtataasan na ang presyo, pero ito hindi takot. Ano ba ang kakaiba sa taong ito? Naalala niyo po ba yung, naituro ko na po yung si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan? No? Si Shadrach, si Abednego at saka si Meshach. Yung tatlo itinapon sa fiery furnace o sa pugon, no? Umaalab. No? Tatlo lang ang tinapon, pero ang nakita nila 4. At pagkatapos nun, takang-taka si King Nebuchadnezzar. 3 lang yung tinapon natin. At saka parang hindi sila nasusunog. Lumabas yung 3, pinalabas yung 3. Hindi man lang sila nasunog at hindi nag-amoy usok. Mga kapatid, that's a picture of you and me today. Na sa kabila ng bagsak ang mundo, tayo'y pinoprotektahan at iniingatan ng Panginoon. In Christ, we are in this world, but we are not of this world. Nandito lang tayo, kumbaga lang tayo, dumadaan tayo dahil meron tayong kapupuntahan, ang Panginoong Jesus. Amen? Kahit tayo ay nasa extreme and challenging circumstances, si Jesus ang magliligtas sa atin. Amen? Hindi tayo matatakot dahil nasa atin si Kristo. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Nasa inyo na ba yung perfect love? Sino yung perfect love? Si Jesus. Kung nasa inyo yung perfect love ni Jesus, hindi ka na dapat matakot. Even yung kamatayan, hindi na natin katatakutan. Amen? Ano ba yung mga tao, saan ba pinaka natatakot? Death, di ba? Kamatayan. Pero tayo as believers, hindi na natin yan katatakutan. Bakit? Pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo, alam natin, mapapasapiling tayo ng Panginoon. Amen? Kasi yung iba, hindi nila alam kung saan sila pupunta eh. Pero tayo, alam natin kung saan tayo. Amen? So, dahil nga, napapanahon, no, katulad ng may war, may mga sakit, may kung ano-anong mga dumarating sa mundo, kailangan malaman natin kung ano yung proteksyon sa atin ng Panginoon. Kaya ang pag-aaralan natin ay ang Psalms 91. A series of divine protection. Palakpakan natin ang Lord sa Psalms 91 na to. This Psalms rises from a place of danger. No? Hindi siya yung sa time of safety, no. Kailangan natin ng Psalms 91 kasi it speaks directly to us, no? Prophetically. It was inspired by the Holy Spirit. Bakit? Mamaya, makita natin mamaya. Pastora, nasan yung COVID na tayo eh? Saan yan eh? Sa Old Testament yan. O sige, ano ba ang theme of this year? 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, amen. Sino ba yung Him dyan? Si Jesus. To the glory of God through us. Ano ba sinabi dyan? For the New Covenant lang ba? For the New Testament promises lang ba? Oh, 3 lang yung nakabasa.
say all, lahat ng promises from the Old Testament up to the New Testament para sa atin. Because of Christ. Amen? At ito pa, ito pang maganda, Isaiah 55 verse 11. Gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, sabi yan ng Diyos, ang mga ito'y hindi babalik ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. God is faithful. Hindi babalik ng walang katuturan yung mga salitang sinabi niya. Kaya kapag inuusal mo, sinasabi mo ang mga nasa Bible, hindi babalik ng walang katuturan sa Lord. Yes, ang anak ko alam ang words ko. Yes, ang anak ko alam ang sinasabi ko. Gagawin ko kung ano ang sinasabi niya. Amen? So mahalaga alam natin ang salita ng Diyos. Amen? Now, in Psalms 91, sabi dyan, in a world of rising anxieties, fear, depressions, chaos, Psalm 91 anchors us not in what we see. Kung ano yung nakikita natin, hindi yon. But in who we know. Magulong mundo. Pero kung kilala natin kung sino ang nagpoprotekta sa atin, wow, walang takot tayong magje-journey sa mundong ito. Amen? Alam niyo po ba ang Psalm 91? Historically, no, ang mga archaeologists na bungkal nila na yung Psalm 91 naka-inscribe doon sa bowl, sa mga amulet, sa mga kung saan-saan, no, na nahukay nila noong 5th to 8th centuries AD, Anno Domini. No? Nahukay nila yung mga archaeologists, tinignan nila, ano ba tong mga nakasulat na ito? Ang nakita nila ay Psalm 91 at ang Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 7. Na may utos ang Diyos na yung Deuteronomy na yon at saka ang Psalm 91 ilalagay sa doorpost sa mga bahay ng mga Hudyo. No? Kaya sa mga Hudyo, napakahalaga ng Psalm 91 na kapag may sakit yung tao o kaya may chaos, may gulo, inuusal nila yung Psalm 91 na yan. Siyempre sa Hebrew language, hindi naman tayo marunong sa Hebrew, di ba? So translation na ang alam natin. So inuusal nila yung Psalm 91. So maganda, kabisado nyo ito. Ako, kabisado ko ito. Kapag may danger, maganda, sinasabi nyo ito. Kasi all the promises of God are yes and amen. Tama? Amen? So maganda, kabisado nyo ito. Okay, kaya alam niyo po ba ngayon sa Hudyo, hindi naman tayo Hudyo, pero info lang. Meron silang tinatawag na mezuzah. Ano yung mezuzah? Sa pinto ng mga Hudyo, meron silang nilalagay sa doorpost nila bago pumasok sa pinto. Andoon yung symbol, no? Yung Shin Dalet Yud. Yung symbol na yon. And then nandoon din yung Psalm 91 sa loob nun at nandoon din yung Deuteronomy, yung Shema, Deuteronomy chapter 6. So ganong napakahalaga sa mga Hudyo ang Psalm 91. Kung mahalaga sa Hudyo yung Psalm 91, how much more sa atin? Nasa atin na si Kristo. Amen? Mas powerful sa atin dahil alam natin na si Jesus Christ ang fulfillment ng Old Testament. Amen? Nasa atin yung substance. Sila shadow lang, tayo nasa atin na yung substance. Nasa atin na si Jesus Christ. If ancient believer trusted Psalms 91 for protection, how much more should we? Now that we dwell in Christ, our perfect refuge. Ngayon, umpisahan na natin ang Psalm 91, the divine protection. Number 1, it is a safe place. Uso ngayon sa mga kabataan, you are my safe space. Maririnig ko, ano ba baka ako yung safe space?
ginugel ko. Yung pala, pag sinabing safe space, ano ako sa'yo secured ako sa'yo pagkatabi kita. Alam ko na hindi mo ako pababayaan. You are my safe space. Yung space, katumbas din ng place. Nasa lugar ka ng security. Amen? Now, sabi dito sa Psalm 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Secret place is the safe place. Okay? So, ang Hebrew ng secret place is seter. Means, hiding place, covering, shelter. No? Kino-cover ka. Sinishelter ka. Yun yung, kumbaga, safe space mo. Safe place. Amen? Tingnan natin dyan yung naka-underline, under the shadow. Shadow, o yung anino, is a place of protection. Di ba pagka mainit yung araw, saan ka humahanap ng sisilungan? Yung mayroong anino. O, halimbawa, puno, may anino, sisilong ka dun. Now, pag sinabing under the shadow, kung sino yung person na nasa harap mo at nandoon yung araw, andun ka sa shadow nun, hindi ka tinatamaan ng init ng araw, pinoprotektahan ka ng person na yon. Sino yung person na yon? Si Jesus Christ. Kaya under the shadow ka ni Jesus Christ. Nandoon ka sa safe place. Hindi ko na kailangan mag-sunscreen. Ayan si Jesus Christ. Amen? Now, tignan natin ngayon yung secret place. Sa panahon na yan, yung secret place na yan, tago pa sa mga Hudyo. Pero sa atin, sa believers, hindi na yan natatago. Kasi ang secret place natin ay si Jesus Christ. Amen? Ito din yung sinasabi na elevated realm. Ibig sabihin na elevated realm, nasaan ba si God? Nakikita ba natin siya? No. Sabi nga, di ba, sasambahin natin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Espiritu siya. Hindi mo siya nakikita, pero alam mong may Diyos. Amen? Now, pag-usapan natin yung secret place. Magiging review na rin natin ito kasi tinalakay na ito ni Pastor Martin last week. Pero dahil nga, gusto kong maipakita sa inyo yung secret place kung saan, i-review natin yung message last week. Nasaan yung presensya ng Diyos ng Old Testament? Nasa Holy of Holies. Di ba yung tabernacle? Naalala nyo? Tabernacle, may 3 room. Doon sa pinaka-Holy of Holies, sa pinaka-dulong room, ano ang laman doon? Ano ang makikita natin? Ark of the Covenant. Kasi nandoon ang presensya ng Diyos. Wala doon sa gitna, wala doon sa una. Nandoon sa Holy of Holies. Diyan, yung Ark of the Covenant ay nababalutan ng gold. Solid gold. Yung ilalim niyan, yung parang box, acacia wood. No, matibay yung acacia wood na yun, hindi yun nabubulok. It speaks of humanity. It means, yung wood na yon, humanity, si Jesus ay 100% man. Now, binalutan din yan ng gold. Yung nasa ilalim na yan, yung box na yan. And ibig sabihin nun, Jesus is also 100% God. So ito yung ano ng Panginoong Jesus 100% God and 100% man. Sa ibabaw niyan ay ang mercy seat. Ang mercy seat kung saan nag-i-sprinkle ng dugo once yung high priest. Bibisikan niya. Ito yung mercy seat. No? Bibisikan niya ng isang beses yon. At sa kinatatayuan nung high priest, 7 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. 7 na inisprinkle ng blood ng animals. Di ba ang inaano nun, blood of animals? Okay. Bakit winisikan ng 7 beses? 7 is a perfect number. 7. Oh, hindi si Jaworski yan ha. Oy, nalalaman edad ko. Kasi di ba si Jaworski ang 7 on? Pero biblically, ang number 7 is a perfect number. Na ibig sabihin, isang dito, 7 dito, sa harapan ng Diyos, tayo ay perfect na. Matuwid na. Amen? Now, ang tawag doon sa mercy seat ay kaporet. Sa Hebrew, kaporet. Ngayon, ano ba ang laman nung mercy, ng Ark of the Covenant? Ang laman niyan ay ang mga token ng pagre-rebelde ng mga Hudyo. Ano ba yon? Mana? Ano yung mana? Hindi yung mamanahin nyo sa magulang nyo. Yung mana is a bread from heaven. No, yung pinauulan ng Panginoon. Pangalawa, Aaron's rod. And pangatlo, yung tablet ng 10 Commandments. Yan, yung token na yan, nag-speak ng rebellion. Di ba rebelde yung mga reklamador, mga Hudyo? Oh, dahil yan ang mga simbolo ng pagiging rebelde ng tao, mga self-righteous, sige ilagay mo yan sa loob ng Ark of the Covenant. Tapos tatakpan natin ng mercy seat. Okay? Para, ibig sabihin yan, yung mercy seat, yan yung biyaya ng Diyos. Mas mataas ang biyaya ng Diyos kesa sa law. Amen? Yung mga token na yan, nagsasabi ng law. No? Huwag mong gawin yan. Do this para makapasok ka sa langit. Do that para makapasok ka sa langit. Do this para makapasok ka sa langit. Law yun. Kaya, grace is higher than the law. Ibig sabihin, si Jesus ay mas mataas kesa sa mga kautusan. Na mga gawin mo to, gawin mo yan. Hindi, ang sabi ni Jesus, biyaya ko lang makakapasok ka sa langit. Hindi sa sarili mong gawa. Hindi sa galing mo. Hindi sa talino mo. Hindi yung lumuhod ka na mula monumento hanggang Quiapo. Hindi ka na hindi yun. Tanging si Jesus lang ang biyaya niya para maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Amen! Mercy seat is higher than the law. Grace is higher than the human effort. Kahit anong effort mo, kung wala ang biyaya ng Diyos, wala. Hanggang dito lang yun. Yung galing mo, kung wala ang biyaya ng Diyos, hanggang dito lang yun sa hindi yun nakakarating sa langit. Pero kung ina-acknowledge mo lahat ng talino mo, lahat ng gawa mo, lahat biyaya lang ng Diyos, nagpupurit, nagpapasalamat ka sa Diyos, nag-worship ka na. Diba? Sabi sa kanta kanina, bakit ka nabubuhay? Is to worship you. At sa pamamagitan lang ng Panginoong Yesus, ina-acknowledge mo ang biyaya niya. Tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat na sa Kanya. Amen! Amen. Ang kagandahan nun, nung Old Testament, taon-taon, palagi nakatayo yung high priest. Taon-taon, ginagawa nila yung paghingi ng tawad. No? Kasi kapag hindi sila humingi ng tawad, yung bansang Israel, hindi sila pagpapalain ng Diyos. Hindi magbubukas ang heaven para sa kanila. Taon-taon ginagawa nila yun, yung high priest. But today, salamat, tinapos na yan ng Panginoong Hesukristo. Once and for all. Romans chapter 3 verse 25. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. I-receive natin yung ginawa ni Jesus Christ by faith. Pag sinabing mong faith, hindi mo ito nakikita pero pinaniniwalaan mo na si Kristo ay tinapos na ang lahat.
Kaya sinabi dyan yung sacrifice of atonement, yan yung propitiation. Natatandaan yung propitiation, yung Tagalog. Pampalubag loob. Ibig sabihin, kapag ka nakita ng Panginoon, nalulubag yung loob niya, hindi ko na parurusahan itong tao na to. Dahil nakikita ko ang anak ko sa kanya. Amen? Hilasterion, sabi sa sacrifice of atonement o propitiation, yung mercy seat, hilasterion. Sino yung nakakaupo doon? Nung una, sprinkle ng blood of animals. Dahil dumating si Kristo na ating tagapagligtas, hindi na blood of animals. Ayan, nakaupo na. Oh. Amen. Nakaupo na si Jesus Christ. So, ang presence ni God, nasa iyo na. Bakit? Pagkatapos niyang umakyat sa langit, ano ang binigay niya sa atin? Ang banal na Espiritu. Ang Holy Spirit. So, nasa iyo na ang Panginoon. Ang presensya ng Panginoon ay palaging nasa iyo. Ang Hudyo, old school. Akala nila, nandoon pa rin sa tabernacle. Akala nila, kaya ang mga Jews ngayon naghahanda ng ng bagong temple, yung third temple kung tawagin nila. Pero hindi nila nalalaman, tinapos na ni Jesus Christ yun at nasa atin na yung presence ni God always because of the Holy Spirit. Once you believe, kay Jesus Christ, tinanggap mo siya at inayahan mo ang banal na Espiritu sa iyo, titira na siya sa iyo forever. Amen? Siya nga ang selyo natin sa pagbabalik ng Panginoon. Pag nakita ng Panginoon, andito yung Holy Spirit sa anak mong to, tara. Rapture ka na. Amen? Okay, so number 1, a safe place o a safe space sa mga Gen Z. Number 2, seated with Christ. Okay, basahin natin ulit. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Ang ganda ng Hebrew meaning ng dwell. Dwell means, sa Hebrew ay yashab, meaning to sit down, to remain, to rest. No? Dwell means we rest on the finished work of Jesus Christ. Dwell. No, ibig sabihin, nagre-rest ka, nagtatrust ka sa tinapos na gawa ni Jesus Christ. Alam nyo, yung pari noon, hindi high priest yung pari lang, yung mga pari, yung everyday na kasalanan ng tao doon sa labas. Doon sila nag-aalay ng mga sheep. Everyday ginagawa nila yun. Everyday. Pero alam nyo, ngayon hindi na. Kasi tinapos na ng ating Panginoon yung pag-aalay na yun. No? Kaya, nakaupo na siya sa langit, sa Ama, katabi ng Ama. At ang maganda, nakaupo rin tayo, kahit nandito pa ang katawang lupa natin. Pero, nakaupo na tayo sa katabi ni Jesus. Sige, tignan natin yung verse sa Bible. Hebrews chapter 1, verse 3b. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Naupo si Jesus Christ sa heaven. Ito maganda sa Ephesians chapter 2 verse 6. And raise us up. Sino daw yung raise us? Sino yung us? Sino yung us? Believers. And raised us up together tayo and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Wow! Hindi ko alam kung matatakot pa kayo o hindi. Pero pag malalaman nyo na tayo'y nakaupo na, katabi ni Kristo sa langit, ano pa ang katatakutan mo? Wala ka ng katatakutan. Amen? Alam niyo po ba, kinumpleto ni Jesus Christ yung sacrifice? Noon, kasi ang sacrifice ng mga pari noon, magsisimula sila ng 9 o'clock a.m. Matatapos sila ng 3 o'clock p.m.
Alam niyo po ba, kinumpleto ito ni Jesus Christ. Siya ay nabayubay ng 9 a.m. Pinako siya sa krus ng 9 a.m. Namatay siya ng 3 p.m. Ibig sabihin, yung sacrifice, kumpleto na. Wala ka nang gagawin. It is finished. Hindi mo na kailangan ng effort mo. Maniwala ka lang sa tinapos na gawa ni Jesus. Ligtas ka na. Amen? Maniwala ka lang sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus. Lahat ng pagpapala, ipo-pour out ng Lord sa'yo. Amen? Hebrews chapter 10 verse 11 to 12. Day after day, every priest stands and performs his religious duties again and again. He offers the same sacrifices which can never take away sins. Sige, sacrifice. Hindi naman nawawala yung sin eh. Kinokoberan lang. Diba? But when this priest, sino yung priest na yan? Si Jesus had offered for all time one sacrifice for sin, he sat down at the right hand of the Father. Isang beses lang ginawa ni Jesus na naburan na ang mga kasalanan natin. Amen? At pagkatapos noon, di na siya nakatayo. Di ba yung mga laborer nakatayo? Kapag may ginagawa, naupo na siya. Kaya nga rest. Let us rest in the finished work of Jesus Christ. Amen. Huwag ka nang tumayo. Ano ibig sabihin ng tumayo? Gagawin ko to para maging kung malapit ako sa Diyos, malakas ako sa Diyos, gagawin ko to. Di, huwag ka nang magyabang. Lahat ay biyaya ng Panginoon. Amen ba? So ngayon, nakaupo na tayo kasama ni Kristo. We can dwell in the secret place of the Most High. Ang secret place ay si? Salamat sa tatlong nagsabi. Ang secret place ay si? Noon, hindi pa nahayag. Pero sa atin, nahayag na. We can be at the place of peace, safety, and secured na tayo. And we can live fear-free. Wala na tayong takot. Amen? Wala na. Kung matatakot ka pa, baka wala pa sa'yo yung perfect love ni Jesus Christ. So, ang blood ni Jesus ang naging kabayaran para tayo ay maligtas. At yun din ang susi para sa bawat blessing na kakamtan natin. Galing lahat yun sa Kanya. If you are in difficult situation, maaaring broke ka ngayon, maaaring may problema ka, problema sa trabaho, problema sa pamilya, o problema sa kung ano pa man, kung may problema ka sa pangangatawan, may sakit ka, tandaan mo, sagot niya ni Jesus Christ. Amen? Sagot ka ng Panginoong Hesukristo. Huwag kang matakot. Amen? Bakit hindi ako matatakot, Pastora? Pag-aralan natin. So, number 1 is a safe place. Number 2, seated with Christ. Number 3, the powerful names of God. Psalms 91 uli. He who dwells, pinag-aralan natin yung dwells kanina, at saka yung secret place, at saka yung shadow. Okay? Pag-aralan natin yung dwells, secret place, at saka shadow. Ngayon naman yung names ni God. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Ano yun? Ano yun nakapangalan ng Diyos dyan? Most High. Ano pa? Almighty. Ano pa? Lord. Ano pa? Okay. Pag-aralan natin yung 4 na yan. Namamangha kayo. Number 1, Most High. Ang Most High dyan sa Hebrew ay Elyon. God above every power, supreme authority. God is higher in any authority, system, or fear. He is on the throne above all. Siya yung pinaka-supreme. Siya yung pinaka-mataas. Wala nang iba. No? He is exalted. Lahat. No? Kung tingin mo, ang problema mo, gabanda ang problema ko, hindi mo alam. Kasi wala ka sa sitwasyon ko. Hey, hello.
May Elyon tayo. Siya ang pinaka-supreme. Ito lang yung problema mo. Actually, dun nga eh. Amen? Wala yan. Ang Elyon natin eh, minsan ano lang eh, imo lang eh. Diba? Pero kung alam mo, God is above everything, hindi ka matatakot. Hindi ka mag-worry, lalagpasan mo lang yan, dinaanan ko lang yan. Simple lang sa Panginoon yan eh. Amen? Ano man ang daanan mo, simple lang sa Lord yan. Oo, nasasaktan ka. Process yan. May matututunan ka din dyan. Pero tatandaan mo, mas mataas ang Diyos sa lahat. Amen? Kung halimbawa, sa opisina, wala ka namang kasalanan, pero dinidikdik ka ng boss mo, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may kasalanan. Lord, ikaw ang pinakamataas kaysa sa boss ko. Alam ko may gagawin ka. No one has the final say but God. Si God ang may final say, hindi ang boss mo. Hindi ang presidente natin. Hindi kung sino pa man. Hindi ang doktor. Hey, 1 minuto ka na lang. Hindi. Hindi. Ang Diyos ang may final say. Amen? Ka maniniwala, Lord, ikaw ang may final say. I believe in you. Amen? Whatever seems to rule your life, sickness, fear, yung sistema ng mundo dito, there's a throne higher than them all. That's Elyon. Elyon! Sabihin nyo nga, Elyon! Oh, pag stress ka na, Elyon! In Jesus' name. Amen? Number 2, Almighty. Yung names of God, Almighty, is Shaddai. All-sufficient and all-powerful protection. Actually, sa Hebrew, yan yung sinasabi ko kanina, yung nakalagay sa pintuan nila, yung Shin Dalet Yud, nakalagay sa pintuan ng mga Hudyo. Kasi Shaddai siya yung name na nagpro-protect sa atin. Name ng Lord na nagpo-protect sa atin, Shaddai. At saka siya rin yung nagpo-provide sa atin. Like well that never runs dry, Shaddai provides strength when we have none left. Lord, pagod na ako, payakap naman. Shaddai! O, wag Darna ha. Wag na kayong sisigaw ng Darna. Bakit sumigaw pa ka? Darna! O, walang bato. Shaddai. Lord, hindi ko na kaya, pero kaya mo. Shaddai. Elyon Shaddai. In Jesus' name. Fulfilled by Jesus Christ. Kaya mas powerful ang mga karakter na yan ni Lord. Mas powerful ang mga name na yan ni Lord. Kasi believer ka ni Jesus Christ. Amen? Minsan hindi mo alam kung paano ka lulusot sa sitwasyon Pero bigla mong nalusutan. Why? Because you have Shaddai. Pinoprotektahan ka ni Lord. Iniingatan ka ni Lord. Pinagagaling ka ni Lord. Magaling ka na nga Amen? Kaya huwag niyong tatanggapin na yung sakit na yan. Huwag niyong tanggapin. Lord, sabi mo, by your stripe, I am healed. Magaling na ako, Lord. Believe. Faith. Receive. Amen? Kubre. Pinapaalam ko ngayon sa inyo para maintindihan nyo. Ma-receive nyo at mag-manifest sa inyo. Amen? Shaddai isn't just strong. He's enough when your strength ends. His power begins. He's sufficient in weakness. Overflow in lack. Overflow in lack. Nag-o-overflow ang biyaya ng Panginoon kung kailan tayo kulang. Diba? May kanta, when you're weak, I'm strong. Hindi ko kayang kantahin. Say,
I am weak. Oh, di ba? Pag poor ka, sabi ni God, no, you're rich. Pag sinabing weak ka, no, I'm strong. Amen? Now, next. Lord, Yahweh. Ang totoo niyan. Yan nga hindi nga mabasa ng Hudyo kasi bawal na bawal. Alam nila ang ng Hudyo, mamamatay sila pagka binanggit nila yung pangalan ng Diyos. Kaya ang totoo niyan, YHWH. Eh, mababanggit mo ba? YHWH. Hindi. So, nilagyan lang sinupply lang yung vowels. Kaya naging Yahweh. Okay? So, YHWH. Yan yung totoo dyan. Meaning, it is a covenant-keeping God who reveals Himself. Pagka pinramis ni Lord, gagawin niya. Pinramis niya ang protection, gagawin niya. Pinramis niya ang kaligtasan, gagawin niya. The one who kept promises to Israel and keeps them to us today without failing. Sa atin din, promise ng Panginoon, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. You have eternal life. Kaya ngayon pa lang, nung pagkatanggap nyo, sino rito tumanggap na sa Panginoong Hesukristo? Amen? Yung iba, hindi tumanggap. May gift si Lord kung hindi mo pa tinatanggap. Ang gift ni Lord ay eternal life. So, Yahweh is the holiest name of the Lord. Jesus' name in Hebrew is Yeshua. Literally means God saves. Anong Hebrew name ni Jesus? Kasi Jesus is English translation lang eh. Ano ang Hebrew name ni Jesus? Yeshua. Yeshua, Yeshua. May ano yun. May kanta yun. Yeshua. Yes, you are pala yun. Akala ko Yeshua. Yung kanina, yes, you are nga pala yun. Mali pala ako. Yeshua, Yeshua. Okay na rin yun, no? Kinakol natin ang name ni Jesus in Hebrew. Yeshua, Yeshua. Literally means God saves. Kung broke ka ngayon, Yahweh saves. If you are sick, Yahweh saves. Nililigtas ka ng Panginoon. If you are sick, Yahweh saves. Kung mayroon kang kagalit, kung may enemies ka, okay? Kung meron kang dinaramdam, Yahweh saves. Okay. Yahweh saves. Amen? At ang Jesus is the answer for His name. Yeshua means Yahweh saves. So Jesus lahat yun. Wala nang iba. No? Kaya Yeshua, Yeshua. Okay? You may not see everything yet, but Yahweh never forgets a promise. He reveals Himself to those who call Him by name. Maaaring, Lord, ang tagal-tagal na pinagpe-pray ko. Pero alam ko, yung promise mo sa akin, hindi yan magfe-fail. Mag-aantay lang ako. Alam ko, mas maganda pa yung bibigay mo sa akin. Amen? Kaya magtiwala ka lang, mag-antay ka lang. Kasi alam ni Lord ang perfect timing para sa iyo. Amen. Amen. So, ano-ano yung mga napag-aralan natin ng name of God? Elyon, Shaddai, Yahweh. Ano ang Hebrew name ni Jesus? Yeshua. Ngayon, yung pang-apat. My God, ang Hebrew name ay Elohim. Creator and personal God we can trust. Creator. Nasa Genesis yung pangalan na yan, Elohim. Kasamang nagkikreate ng mundo. Elohim. Plural yan. My God, no? He who made the stars is the same God who walks with you intimate, yet
powerful. Imagine ninyo, nasa Genesis siya yung kasama siyang nagke-create ng mundo. So, intimate, personal, my God. No? Kasi ang tingin ng tao, ang Diyos, ang taas mo naman dyan eh. Di kita maabot eh. Hindi. Elohim, my God. Sabi nga ni Jesus, sino ba ang greatest I am? Si Jesus. The great I am. Sabi ni Jesus, I am your Savior. I am your protector. I am your healer. Personal. Si Jesus Christ, personal. Kaya nga ang kaligtasan, hindi religion eh. Relationship. Kasi personal. Oh, that's Elohim. Lord. Alam nyo, pagka-personal, di ba? Kapag ka-safe space mo na yun sa tao, kahit nga kaganyan ka na nagkakwentuhan na lang kayo. Alam mo, naaano ko dyan sa ano na yan eh, sa bus natin na yan eh, ganyan, di ba? Ganon. Si God, ganon din. Kahit ikaw ay may ginagawa, alam mo, Lord, ang lakas-lakas ko ngayon, nakita ko si Crush. Ay, mga kabataan, batanging ngiti dyan, no? Lord, thank you ha. Na-deal ko yung ano kanina eh. Oh. May ginagawa ka kasi personal. Personal God. Amen? So, kung meron kang dinaramdam, dikit kayo ni Lord. Actually, nasa iyo na siya sa loob mo eh. Yung Holy Spirit eh. Hindi malayo. Kaya kung paniniwalaan mo ito, ano man ang hinihiling mo, ano mang pinagpe-pray mo, narinig na ng Lord. Antay ka, masusurpresa ka. Minsan sinasabi ko, Lord, surpresahin mo naman ako. May surpresa nga. Kasi meron tayong intimate and personal relationship kay God. And that's yung name, Elohim. Elohim flung stars into space, yet He hears you whisper, help! That's the power with presence. Pag sinabi mong help, akala ng iba yung 3 oras ka na nagdasal. Wala naman sa puso. Pero yung sinabi mong help, tulungan mo ako, Lord! Prayer na yon. Narinig ka na niya. Amen? Kasi intimate kayo. May personal relationship ka sa Kanya. Amen ba? Natutuwa ba kayo sa nalalaman nyo ngayon? Napakaganda ng salita ng Diyos talaga. So, tingnan natin yung uli, yung Psalms 91. Tingnan natin, nabuo natin yung yung power of His name, di ba? Sabay-sabay tayo. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Kabisaduhin nyo. Itong linggo na to kahit yung verse 1 and 2 lang muna. No, lalo na yung may mga na dyan, yung dual citizen na. Kaya nyo yan. Hindi, you have the mind of Christ. Matalino kayo. O, pag may nakakalimot kayo, I have the mind of Christ. Kabisaduhin nyo. Pagka pupunta kayo sa isang lugar na hindi mo alam, study nyo ang Psalm 91. Ang dami-dami mong kinakabisado. Kabisado mo nga yung mga tugtugan ng mundo eh. Ba't hindi mo makabisado ang Psalm 91? Amen? O itong linggo na to, verse 1 and 2. Okay. Siyempre, hindi tayo matatapos without life application. Ano muna yung 4 na pangalan ng Diyos na natutunan natin? Elion, Shaddai, Yahweh, Elohim. Okay, natutunan din natin na siya ay yung divine protection, safe place, seated with Christ, and yung mga pangalan ng Diyos, the powerful names of God. Now, punta tayo sa Beloved Walk Life Application. Choose to dwell, not just sit. Ano ibig sabihin ng dwell?
to rest in the finished work of Jesus Christ. No? Key truth. The word dwell implies a decision to live, not merely pass through in God's presence. Kailangan magdesisyon ka. I dwell in Christ. Kailangan desisyonan mo sa sarili mo yon kasi hindi ka naman pipilitin ng Lord eh. Yung isusubos, gawin mo to, gawin mo. Hindi na nga ganun eh. Biyaya na nga tayo eh. Pero desisyonan mo sa sarili mo to dwell in the finished work of our Lord Jesus Christ. Desisyonan mo. Why? Kasi pag dinesisyonan mo, nandoon ang kanyang protection. Ang divine protection. Amen? Now, practical expression. Ito, madalas natin itong gawin eh. Start the day with God, not with your phone. Uy, sino ba nag-text sa akin? Batayan niyo kumibo. Tama, mali. Ngayon, yan na ang problema sa atin eh. Hindi si Lord ang nasa isip, pagdilat ng mata. Sino ba ang nag-text sa akin? Nasa na ba yung ko? Nasa ilalim yung kanina ng saan na ba napunta yung cellphone ko na yan? Diba? Kaya nilagay ko yan, life application. Hindi ko kayo kinokondem. Pero if you choose to dwell in Christ, unahin mo si Lord. Nasa inyong desisyon yan kung gusto mo mag-dwell o hindi. Kasi biyaya nga ng Panginoon. Pero kung gusto mong makuha yung full potential ng Panginoon, decide mo, dwell in Christ. Amen? Before scrolling social media or emails, take a quiet moment in your safe place with the Lord. Dasal ka muna, Lord, thank you. Pagdilat mo, Lord, thank you. Nakadilat ako ngayon. Amen. Hallelujah. Diba? Sabi dyan, develop a sacred space. A literal corner in your home can be your place of daily abiding. Hanap kayo kung saan ba yung place, lugar sa bahay ninyo, kung saan yung gustong-gusto nyo kausapin ng Lord doon kasi tahimik. Pwede ka lumuhod, pwede ka umiyak. Pastora, akala ko ba grace ka na? Nasa'yo yan. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pero kung gusto mong matanggap yung protection ng Lord, you can do it. Safe place. Lumuhod ka, Lord. Thank you. Minsan nakakalimutan natin yun sa sobrang dami ng ginagawa sa mundo. Tama? Mas inuuna natin yung kaabalahan natin. Ay, nako! Alas 6 na, late na ako sa trabaho. Wala na, nakalimutan mo ng magdasal. Totoo naman yun eh. Diba? Totoo naman yan. Kaya pinapaalala namin sa inyo, para maging maayos ang lahat, si Lord, alalahanin mo. Amen? Amen. Next, shift your focus. Instead of turning to people, food, or distraction for comfort, turn first to God and say, I choose to dwell in you. Ay, puntahan natin yun, connection natin yun. Tara, magpakilala tayo. Connection yan. Kapag ka merong connection yan. Hindi, huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka kay Jesus. Mas malakas siya. Mas higher nga siya, di ba? Kanina, sabi natin. Amen? Naku, gulo na ng mundo. Sabi, bobomba na naman ang Iran. Possible, di ba? Yung missile, pwedeng lumiko-liko, di ba? Huwag ka doon mag-focus. Mag-focus ka kay God, kay Jesus Christ. Kasi siya magpoprotekta sa atin. Kaya lang yung ulam, kakapiranggot. Hindi pa ako mabusog. Hindi. Lord, thank you ha. Mapupusog ako kahit konti itong ulam ko. Focus ka. Blessing yun eh. Amen? So shift your focus. Thank and praise God. Kahit ano ang meron sa sitwasyon mo ngayon, pasalamatan mo palagi ang Diyos. Dahil hanggat pinasasalamatan mo siya, hindi matatapos ang blessing sa iyo na Lord, hindi matatapos yung protection sa iyo na Lord, lagi kanyang kakalingain. Amen? Salamat sa Panginoon. Ngayon, tinalakay muna natin yung
verse 1 and 2. Sa susunod na linggo, wag po kayong mawawala. Tatalakayin natin yung iba pang mga hidden message doon sa Psalms. Amen? So, ang beloved thought natin ngayon ay, the safest place on earth is not a location. It's a relationship. In Christ, I am living under God's protection. You know? Amen. Alam niyo ba yung sinabi kong, the safest place on earth is not a location? Alam niyo po ba yung mga mayayaman? Nagtatayo ng bunker. Alam niyo po ba yung bunker? Humuhukay sila ng malalim na malalim. At doon, pagka daw magigera ng mundo, lahat, pupunta sila sa bunker at doon sila magtatago. Tunnel, bunker. Pero hindi ang location ang magpoprotekta sa atin. Ang relationship natin kay Lord. Kaya bago pumutok yung mga facilities na yan, ni-rapture na tayo. Amen? O, sabay-sabay natin basahin uli. The safest place on earth is not a location, it's a relationship. In Christ, I am living under God's protection. Okay, so palakpakan natin ang Lord. Yuko natin ang ating ulo at pumikit. Kung sino man dito, wala pang relasyon sa Diyos, relasyon na safe ang lahat na nandoon. Relationship na magsasabing nasa safe space ako. Kung sino man sa inyo ang wala pang relasyon sa Panginoong Hesus, bukan niyo ang inyong bibig at sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, salamat po. Ikaw ang safe space ko. Salamat po. Namatay kayo sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay na muli. Lang sa gayon, ako din ay mabuhay kung ako'y tatanggap sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pinatawad mo na lahat ng aking kasalanan. Ako po'y makakapasok at makakaupo sa tabi ninyo. Salamat sa pagpapala. Salamat, isinulat niyo na po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Tumayo na po ang lahat. Taas po natin ang ating kamay. Ilagay niyo po ang inyong kamay kung saan po merong kayong nararamdaman na kasakitan sa katawan dahil walang imposible sa Diyos. He is our healer. Siya ang ating kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng may sakit dito, in Jesus' name, winawasak namin ang gawa ng kaaway sa katawan ng aming kapatiran in Jesus' name. Tumor, matunaw ka. Cancer, matunaw ka. Diabetes, mag-normalize ka in Jesus' name. Uric acid, mawala ka in Jesus' name. Depression, anxiety, takot, mawala kayo sa pangalan ni Jesus. Walang pangalan na mataas pa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Yeshua, in Jesus' name. Lord, salamat po sa kagalingan. Sabi niyo nga po sa inyong salita, by your stripes, we were healed. Kami po ay pinagaling niyo na. Kaya sa pangalan ni Jesus, mula ulo hanggang paa, immune system, lumakas ka sa pangalan ni Jesus. Katawan, lumakas ka in Jesus' name. Lord, thank you sa pagpapalang ito. Salamat po, iningatan niyo na po ang bawat isa. At anumang problema, Lord, hindi man po nila nasasabi kahit kanino, pero sa inyo, Lord, may katugunan ito. Salamat, Lord, sinagot niyo na rin po ang kanilang mga problema. Ang mga financial problem po nila, mga sa trabaho po nila, Lord, kung meron man silang problema, Lord, kayo ang aayos ng lahat na ito. Dahil ayon po sa natutunan po namin, Panginoon. Kayo ang aming protector. Kayo po, Panginoon, ang healer namin.
Kaya po, Panginoon, kung ano rin po ang bumabagabag sa isip ng aming mga kapatiran, Lord, kayo po ang mag-aayos. Ang magulong mundo na ito, hindi po namin katatakutan dahil alam namin na iniingatan niyo po kami. Sa bawat pamilya, Lord, kung meron man pong sigalot, pinapray po namin, Panginoon, na mawasak ang gawa ng dyablo sa bawat pamilya in Jesus' name. Walang karapatan ng dyablo na sirain ang pamilya ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, winawaksi namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord, ang pagmamahal niyo, Panginoon, ang bumalot sa bawat pamilya at miyembro ng pamilya ng bawat isa sa amin. Salamat po sa kapayapaan. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment, we shall condemn. This is the righteousness of God. Sa pangalan ni Jesus, kami po, Panginoon, sa buong linggo na ito, lalakad ng mayroong kapayapaan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.